Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chugas from Masagan Channel, a faith healer also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ano kayong sabihin sa ng ating mga gabay. So this is monthly pasilip now for the month of March 2026 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit ko siya for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawa mag-support sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik digdig na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me an information po ano kayong sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Okay, there's a trio of cups, something celebration. Some of you guys, no, may mga celebration ako na nakikita dito. Maaaring magkaroon ng parties, event, no, gatherings. At the same time, meron akong binyag na nakikita dito or wedding or something. Celebrations, no, na maaaring daluhan mo. And if there's something a three of swords, mag-ingat ka na there's something insecure, third party, evil eye. So maraming mga naiinggit behind your back. No, maraming gossip, na maraming chismosa. Maraming marites na maraming pinag-uusapan ka behind your back. And there's something guys with the Six of Wands for victory. Bagay na maaaring magtagumpay ka. May mga pangarap ka o may mga gusto kang gawin na huwag ka magpapa-apekto. Na may mga tao sa paligid mo na there's something nang gagaslight, there's something crab mentality, na para hilahin ka pa ba. But definitely, gawin mo silang inspiration to motivate yourself na para maging successful. Let's see what is the initial messages. And if there's something guys with a full card, something a leap of faith. Now there's something in your beginning na mayroong bagay na parang susubukin ang iyong pananampalataya at tiwala. Bagay na maaaring magdadala sa iyo ng bagong simula. Na itong bagay na maaaring subukin ka ay maaaring daan upang maging matagumpay ka at maging malakas ka. No? Especially sa mga tao sa paligid mo kasi may mga tao dyan na dinadown ka. No? May mga tao dyan na kumbaga sisiraan ka, ilalaglag ka. So maraming bagay na parang daan upang magtagumpay ka sa buhay. And if there's something a Hierophant for education, something a lesson learned. So with a Hierophant now, kailangan mo raw matuto. No? Or matutunan yung mga bagay na pinagdaanan mo para hindi na maulit-ulit. No? Para hindi na mangyari ulit. So kailangan madala ka na. Additional messages. Let's see. There's something guys with the Empress card for river. There's something disconnect from the world. Na magkakaroon dito ng blessing coming in guys. So there's something a new opportunity. No, and of course magandang bagay na maaaring mangyari sa'yo. With an Empress there's something a pagbubuntis. Maaaring there's something pregnancy. So there's something in Empress card for self-love, self-care. Alagaan mo raw ang iyong sarili. Let's see. What is the Three of Cups? The Three of Cups represents the Six of Coins. So, there's something giving and receiving something. So, kailangan, no? Kung ano man yung bagay na gagawin mo, kailangan mo maging balanse. Na may mga bagay dito na maaari kung ano yung binigay mo, kung ano yung pinunla mo, siya nga anihin mo. No, kailangan mo lang talagang matutunang ibalansihin yung sarili mo. Don't please anyone to accept who you are. Or, kumbaga, para lang, kumbaga, i-please or something, wag mong gagawin yon. So, kailangan mas maging mature ka na, maging balance ka, no? At maging aware ka. So, may mga tao sa paligid mo talaga dyan na kumbaga, lalapit sa'yo kapag nakapapakinabangan ka, ganon. Kumbaga, kailangan matuto kang dumistansya. And of course, there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action. So, it means, no, nagkakaroon ng self-sabotage the way with the Three of Swords. Na may mga tao sa paligid mo na siniraan ka na, niloko ka na, pero sige ka pang nilapit, no? Alam mong nasaktan ka na, alam mo nang ginangster ka na, sige ka pa rin, tiwala. So, mag-ingat ka na. So, bagay na paulit-ulit lang magiging senaryo kung hindi mo puputulin anong koneksyon
or yung bagay na hindi na dapat pang ipagpatuloy. What is the Six of Wands? Represent guys with a sun card with a pure positive outcome. So magiging matagumpay ka with the Six of Wands at magiging positibo ang kalalabasan dito. The sun card is something purification. Bagay na lilinisin sa'yo, tatanggalin sa'yo mga bagay na hindi na makakabuti sa'yo. So the sun card is something more on positivity, just being optimistic, na para ma-attract mo yung positivities. And if there's something guys with the Two of Cups, no? Dahil sa pananampalataya mo, may bagay na makikilala ka dito. Na may mga pagsubok na maaring kumbaga daan din para makilala mo tong tao na to, para malaman mo kung sino yung right person for you, at the same time sino yung taong kumbaga magkakaroon ng commitment with you, no? It's either a friend or a person, no? Kumbaga being together. So sinasabi na Two of Cups dito na maaaring partnership. And the Hierophant something with a moon card revelation. Maraming bagay na maaaring ma-reveal, matuklasan o malaman mo, no? Lalo na sa mga bagay na dapat mong matutunan sa sarili mo. I feel something na discovery on your own. Na may mga bagay na madi-discover ka sa sarili mo, no? Marami ka pang treasure na maaaring maungkat on your own. Na marami ka pang bagay na magdadala ng pagbukas sa iyong kaisipan, na matuto ka na sa mga leksyon o mga pinagdaanan mo. What is the Empress card? The Empress card represents with the Nine of Coins. This is something guys with a blossoming abundance. So may paglago, no? Nandito yung pagpasok na magagandang kapalaran sa iyo. There's something in your blessing coming in. No, parang manganganak na siya. No, dadami, dudugtong-dugtong. So, there's a possible na talagang sisibol. You have a potential for abundance eh. So, may potential ka para maging malago. So, ikaw yung bagay na gagawa ng ikabubutit kasi sira mo. So, what is the Three of Cups? Because the Six of Coins represent with the Hangman, something stuck. No, new perspective. So, kailangan mo nang baguhin yung mga nagkagalawan mo, mga nakagawian mo. Especially, no, sa pakikipagkaibigan, no, pakikipag-collaborate. No, hindi mo kailangan i-please yung sarili mo para lang kumbaga makibagi sa kanila, makisama sa kanila. So kailangan mong dumistansya. So kailangan mong pangalagaan ng yung sarili. No, ano man yung bagay na itinanim mo, yun ang aanihin mo. So kumbaga kailangan mag-build ka, no, ng iyong kumbaga framework, no, para magtagumpay. Like I see something a negative environment, no, parang bagay na kahit anong gawin mo dyan, hindi ka aani dyan kasi yung environment very toxic. Parang nagtanim ka ng isang halaman, no, na very toxic yung grounds, no, yung lupa, no, hindi ka dyan makakabuhay ng lupa kasi dahil very toxic, no? Maraming parasite, maraming bagay na sisira, no? Yun. So, kumbaga, kung nasa paligid mo, yung mga taong sisira, hindi ka mag-grow, no? Hindi ka uunlad kahit anong pilit mo. What is the Three of Cups? At the Three of Swords, there was the Five of Swords. There's a Seven of Coins. This is something harvest time. So, bagay na anihin mo to. So, yun yung sinasabi sa'yo. Kung ipipilit mo na ipipilit yung sarili mo sa mga tao na yan, ano yung mangyayari sa'yo? Mauupos ka, no? Mapapagod ka, no? There's a burden. So, there's a Seven of Coins, something harvest time. So, gawin mo yung bagay na alam mong ikabubuti at ikaunlad mo. No? Nagkakaroon dito ng self-sabotage the way na kumbaga niloko ka na, no, alam mo na toxic, pinipilit mo pa, ganon. What is the Six of Wands versus the Sun card? Excuse me. There is something magician. There is something manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest, matutupad. Na may mga bagay na unti-unti mo na mapapangahawakan. No, tatanggalin, lilinisin sa iyo yung mga bagay na alam na makakasira sa situations mo. Ito yung bagay na unti-unti mo mabubuo, no? Ikaw yung gagawa na ikabubuti at ikasisira mo. So, kung magagawin mo tong bagay na to, natanggalin mo na unti-unti para magtagumpay ka. Tanggalin mo yung mga taong hindi nag-work o hindi nakakatulong sa iyong pag-unlad. There's a Knight of Swords. Now, there's something anxiety, sleepless night. I feel something with the negativities dito na with the Knight of Swords. So, kaya ka hindi makatulog. Now, I feel something merong related with the gayuma. Na huwag ka magtitiwala. I feel din na may palipad hangin dito. Kaya parang balisa ka every single day. At the same time, every night, midnight,
no? Kumbaga, nagkakaroon ka ng parang gusto mo na matulog pero hindi ka makatulog. No? At the same time, meron ditong, kumbaga, nagkakaroon ka ng mga negative thoughts. Ganon. Let's see additional messages. With a higher factor, because the moon card represent guys with a page of wands. So this is something news. Na ito yung bagay na marireveal dito. Bagay na matutuklasan mo. Bagay na malalaman mo with unexpected situation. No? What is that Empress card? Because the Nine of Coin, there's something a Eight of Wands with a past communication, a fast movement. Na magkakaroon ng transactions dito. There's a new job, new opportunities, new proposal. No, there's a promotion at the same time. There's a travel. Na maaaring magkaroon ka ng international travel, new opportunities, a new job, new project. Let's see what is the outcome. Pag outcome naman, there's something a Three of Wands, waiting for a result, wait for a shift. So may mga hinihintay ka. No, darating na siya. No, may mga bagay na darating na dito. No, there's an Ace of Wands, so something, a new project, a new idea. So, may mga panibagong kaisipan dito na magdadala sa'yo ng paglago. No? Bagay na aanihin mo to. So, wag ka na magkukwento. No, maraming evil eye. So, ibig sabihin dito, nakakala mo itong tao na to na totoo sa'yo, something na parang, kumbaga, nakatingin siya sa'yo, pero deep inside, naiingit siya. Hinaharangan niya yung bawat transactions mo. Evil eye. Magawa siya ng curses. Like, there's a Ten of Cups. No? There's something a happiness. No? Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Magiging maayos sa sitwasyon at magiging maganda ang kalagayan mo dito. And of course, there's an effort. So, be mature enough and being grounded. So, pagdating no, sa sarili mo, na wag ka nang magtitiwala no, sa mga tao sa paligid mo. Dahil some of them guys, no, parang ginugulo nila yung isipan mo para hindi mo magawa yung bagay na yon. There is something in effort, something maturity. Let's see. And there's a Ten of Wands, something burden. Meron talaga nagpapabigat sa sitwasyon mo. I feel something na palipadangan or curses dito. No? At itong tao na ito marireveal mo na, makikilala mo na siya. No? I feel na maaaring mapanaginipan mo o maaaring pumasok sa'yo during midnight, ganon, pumasok sa isipan mo. Kaya kung there's a Ten of Swords with the sabotage, diba? Sinasabotahin nito yung mga transactions mo. No? Yung mga, kumbaga, yung mga bagay na papasok sa'yo, no? Sinasabotahin niya para hindi ka mag-succeed, para hindi mo makuha. No? So let's see what is additional messages pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So let's see guys, pag nandito na tayo sa finances and career, love life, at kalusugan. So let's see, there's something guys with a Seven of Wands by protection. So protection mo at pangalagaan mo yung grounds mo. And even your territory. Pagdating sa finances mo, no, kailangan mas maging maingat ka na. And of course, there's something a Seven of Swords with a sneakiness. Now, there's a cheating lying on you. Tulad na sinasabi ko, na maraming sinungaling manluloko sa'yo, kaya protection na yung grounds mo. And of course, there's something of Queen of Swords. Clear the boundaries. Sinisin mo sa paligid mo. No, dahil may mga tao sa paligid mo na parasite, o kumukuha lang ng informasyon, no? At the same time, kumbaga sinisiraan ka behind your back. So, kailangan mas maging positibo at kailangan tignan mo yung posibilidad. And of course, there's a Wheel of Fortune with a turning back. So, there's something, a destiny to happen. So, pagdating sa finances and career mo, talagang there's something, a blessing coming in. May magandang biyaya, magandang kapalaran talaga na nakalaan at naka-adya para sa iyo with a Five of Wands with something complication. Meron lang talaga maaaring nagbibigay komplikasyon. So, ibig sabihin ko dito, imbis na swertihin kami na malas ka with a Five of Wands. So, talagang sinisira niya, no, parang pinuputol niya yung bagay na magiging maayos sa sitwasyon mo. Kaya may protection dito. So, kailangan mo protection ng yung sarili mo. So, dito pa lang pinapakita sa unang chapter ng reading mo pagdating sa finances and career mo with the Seven of Wands na kailangang protection mo yung sarili mo dahil napapalibutan ka ng mga inggitera. And kung there's something a Knight of Cups, no, may proposal or promotion dito maparating, no, kaya hindi ka ma-promote o maaaring kaya hindi gumaganda yung sitwasyon mo. Mag-ingat ka lang. No, pagdating sa love life, there's something of Knight of Swords, there's a success driven, na may mga bagay na unti-unti ka magtatagumpay. Bibilis ng takbo ng sitwasyon. Pagdating sa love life mo, there's something a judgment, pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Mas maganda yung private, low-key. Kailangan, kumbaga, mas maganda yung ganun kaysa
No, i-showcase mo kung sino yung tao na yan. And of course, there's something at justice card. No, there's something, guys, with a balance and justice will be served. May karma yan. No, naman yung bagay na to, I feel something meron kayong, kumbaga pinapalalakanan ka dito, you need to pay attention sa nilalakad yung annulment, divorce, and of course, there's something, guys, with the Four of Swords. No, wag mo ipilit yan kasi may gayuma dito. Kaya kayo naghihiwalay, kaya kayo nagkakalabuan dahil may gayuma. No, para kayo nag-iiba na yung inyong emotion eh. No, parang gusto niyo talaga maghiwalay. Pero kapag nagkakasama kayo, talagang kala mo pinagsasabong kayo, may gayuma kayo. There's a Queen of Cups. No, there's an emotional intelligent. Pagdating sa emotion, maging matalino ka. No, ginugulo nito yung emotion mo. There's something at temperance with the perfect timing. Have patience. So, kailangan matuto kang makiramdam, no? At matuto kang habaan ng pasensya mo dito. You are also a game changer. No, or may armiro naglalaro sa inyo. No, there's something the lovers. Nakita mo yan? Dalawang ibon na yan. There's something the lovers. But, may naglalaro sa inyo, pinagtatawanan kayo. So, let's see. Pagdating sa kalusugan mo, there's something a Eight of Swords. See? There's a lot of toxic and negativities around you. Isa pa to. No? Kaya napapalibutan kayo ng toxic at negative talaga dito. And of course, there's the Queen of Wands by confident. No? Kailangan mo lakasan ng loob mo. Maging matapang ka. No? I feel something parang hinahatak nito yung swerte yung dalawa ng person mo. And of course, there's a Hermit card. Sabi ko na nga ba, spiritual journey. Or spiritual, no? Spiritual journey, spiritual awakening, bagay na talagang pagdadaanan nyo to. It's all about spiritual. And of course, there's a King of Wands, something a vision. Oh, kaya pala, no? Kailangan mo makita or parang mag-pay attention sa mga nakikita mo or parang nararamdaman mo. It's not ordinary. So, mayroon ka na sense. Oh, I feel something may astral ka. No, kasi parang nakakarating ka sa kung saan-saan lugar pag natutulog ka. Nakala mo nangyari yun, nakala mo nakarating ka talaga doon. So, there's something astral. No? And there's something a Three of Coins. So, talaga nakarating ka doon, ha? Tapos kapag kagising mo, parang pagod na pagod ka, ganun. And there's a Three of Coins, something a collaboration. Mag-ingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Ibig sabihin ng gumagawa sa inyo na sa paligid nyo lang. And there's Seven of Cups, confusion, para guluhin niya, even sa kalusugan nyo. No, para nahihirapan kayo makatulog, balisa, ganon. No, para mawala kayo sa focus, sa trabaho, sa negosyo, ganon. So, let's see. Pagdating naman tayo sa Angel's Messages. With a Yin and Yang Oracle card, ano kayang gabay sa'yo ng ating Angel Spirit? With a Yin and Yang Oracle card, there's something a growth. No, magkakaroon ka ng growth and expansion dito, guys. There's something with separation. Sabi ko na nga ba eh. No, merong separation dito. Talagang gusto kayo mag-separate. Gusto kayo maghiwalay. So, ang gumagawa sa inyo ay ang purpose niya is to separate. No, fall apart. No, talagang magkalas. And there's something dead fate off. No, lahat daw na mabibigat, kailangan mapakawalan yan. And there's a birthday. Sabi ko na nga ba to, may birthday celebration ditong dadaluhan mo. So, let's see, guys, what is a synchronicities? Represent what? For synchronicities, this is something a summer. No, ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And there's a faith. No, parang sinasabi dito na susubukan ang iyong pananampalataya at tiwala. No, let's see additional messages. Kaya parang mayroong bagay na paghubog. I feel something na parang spiritual connection to. No, parang sinusubukan kayo dito. No, para maunawaan yung mga bagay na nangyayari with the spiritual. It's not coincident, ah. So, there's something proposal and commitment. It's all about relationship. No, meron dito about sa proposal. Na talagang, kumbaga, yung connection nyo talaga, there's a promise, making changes. Yung pangako. No, parang unti-unti nagbabago siya, para nawalang gana. No, ganun lang nangyari. So, kumbaga, hindi yun hindi talaga siya, yun yung nararamdaman nyo. No, ginugulo niya yung isipan mo. A new beginning and fresh start is coming. So, tinasabi dito na magkakaroon kayo ng bagong simula, panibagong eksena. So, yun yung sinasabi ni Archangel Michael. For Jesus loving quote said, no, ang gabay sa iyo ng ang ating Panginoon with Jesus, seek you first the King of God in His righteousness, and all things shall be added to you. No, ipapakita sa iyo ng ating Panginoon, no, ang
takanan ng ating Panginoon. No, para malaman mo yung mga bagay na karapat-dapat sa iyo, yung mga bagay na to ay ikakarapat-dapat idagdag o ibigay sa iyo o ipagkaloob sa iyo. So talagang may pagsubok, no? Kaya pala there's a something faith and spiritual journey. So something na parang kumbaga, itong lahat ng bagay na to ay daan upang hubugin ka, balakasin ka, no? Upang malaman mo kung ano yung magiging solusyon at sanhi o magiging bunga ng iyong magiging desisyon. So guys, this is something, a monthly pasilip. Now, a monthly pasilip for the month of March 2026 for the sign of. For the sign of Capricorn. So Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating sagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya ba for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dinigi-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig umapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat. See you in the next video. Bye-bye and babush.